Hello, Gemini. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Gemini. Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapos yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siya makakarelate tayo. Pero, naniniwala ko may dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Ito ay maaaring sa deck na ito, which is your core energy. Pwede naman sa deck na iyan. Pero regardless, meron at merong mensahe bawat deck tayo mapupulot na mensahe na kinakailangan nating marinig ngayon. Pasensya na kayo sa ingay na inyong maririnig o sa konting dilim, maulan kasi. Maulan ang ating August. So, okay, core energy ni Gemini. Trying to prove something, standing your ground. Siguro yung iba sa inyo ang pinagdadaanan o pagdadaanan this August is macha-challenge yung prinsipyo nyo, macha-challenge yung pinaglalaban nyo. And parang imposter syndrome. Lagi kong pick up sa Seven of Wands is imposter syndrome. Parang you are in this great job, for example, pero part of you feels like you're not good enough to be there. Parang deserve ko ba to? May ka ba na parang bakit ko to bakit ako nandito, ba't ako yung napili, pero at the same time, of course, may gratitude of some sort na nandyan ka. And part of you iniisip na, hindi, I've earned myself, I've earned my rank, or kaya I've earned my position to be here. I've earned it, kumbaga. Kung wala naman sa ganong sitwasyon, maaaring yung iba sa inyo ay parang napapaisip na how to free yourself from a very limiting na sitwasyon. Parang may pressure. Tingnan mo siya, nakakulong siya. So, pwedeng may pressure, may enerhiya ng trying to prove your worth, pwedeng ganun, o kaya trying to prove na worth it, o kaya trying to prove na karapat-dapat ka sa lugar na yan, kung nasan ka man ngayon. Pwede din kasi na yung iba sa inyo ay oppressed o kaya binubuli o nabully kasi unang-una lumabas sa iyong parang clarification spread ay the star card. Pwede yung iba sa inyo galing sa isang relasyon na mapanakit o kaya kakalaya lang sa isang sitwasyon na mabigat at you are still trying to navigate yung sitwasyon mo. Parang everything is so dark pa eh. Parang nangangapa ka pa. And dahil sa pangangapa mo ngayon, pwedeng iba sa inyo nag-a-adjust pa sa bagong trabaho. Pwede kasi yung iba sa inyo parang bagong trabaho, no? Tapos sa bagong trabaho na yan, parang boss kayo agad. So, parang tinatry mo pang makisama, tinatry mo pang mag-adjust, tinatry mo pang gawin yung best mo para hindi magmukhang mabigat sa'yo or hindi mo ma-feel na nakakulong ka sa isang sitwasyon. Pwede kasi yung iba sa inyo, you feel like you don't belong. Pero ang maganda dyan, pipiliin mo na hindi magpatay-mali siya. O kaya you're trying to see things through na kung dati ay hindi mo pinapansin na binubuli ka, ngayon ay, o kaya hindi mo napapansin na na-manipulate ka o minamanipulate ka, parang ngayon, parang, teka muna, I will call that bullshit. O kaya i-call out mo na yung mga tao na hindi maganda ang trato sa'yo. Kasi nga, core energy mo, trying to stand your ground. You've earned enough. Kumbaga yung respeto ay na-earn mo na. Pero sometimes people get to you and yung iba sa inyo siguro pwedeng people pleaser. So dahil people pleaser, parang you're trying to go extra. Actually, pwedeng pwedeng alam mo hindi mo deserve na ginaganto ka, may ginagawa sa'yo yung mga colleagues mo o kaya yung partner mo.
alam mo na hindi mo deserve yun, pero you're trying to put up with that. Siguro kasi gusto mo ng peace. O kaya, you're somehow believing na parang siguro nag-uumpisa pa lang ako, adjust muna, so siguro baka ganun talaga, na you're trying to convince yourself na baka ganun talaga. So, pwede kasi na hindi ka makapamili to go the other way o hindi mo magawa na tumalikod kasi meron ka pang tinatry na patunayan. Pero, yung you're as you try na patunayan na deserving ka sa lugar na yan, ah, yung iba sa inyo siguro na isasakripisyo yung self-worth ba o kaya self-respect. Kung sa relationship, it could be in the form of you are trying to uh, kumbaga pinagpipilitan mo yung sarili mo, you're trying to beg to be in that position. Pwedeng yung iba sa inyo parang dahil nga people pleaser o kaya naman ay gustong-gusto mo itong connection na ito o kaya gustong-gusto mo itong trabahong ito, gagawin mo ang lahat para lang magstay ka dito, para lang hindi labo-labo, kumbaga. Pero at the expense of your own, ewan ko, peace of mind, hindi ka makapagdesisyon. Pwede din na nangyari yun nung nakaraan, kaya nag-uumpisa ka na bumangon muli doon sa isang bagay na parang kinulong ka. Pwedeng for the longest time, kinulong ka. Pero ngayon parang lalaban ka na. And yun nga, you're taking the blindfold off. For the past year siguro, tinatry mong tiyagain. Pero ngayon, lalaban ka na. Siguro yung mga kaibigan mo, yung iba sa inyo, torn doon sa lalaban ba ako o tiyagain ko muna. Pwede yung iba sa inyo kasi yung friends mo sinasabi, para saan? Parang what for na tiyagain mo pa yan? Eh hindi naman malinaw kung mapopromote ka ba o kaya sa relationship, hindi naman malinaw kung gusto ka talaga pakasalan yan o kaya hindi naman malinaw na hindi ka niloloko niyan, yung ganon. Pero ikaw tong trying to prove kung nasaan ka kasi alam mo na you are good enough dyan. Pero ingat ka nga na you run the risk kasi of parang isakripisyo, mag-over sacrifice para sa dahil lang pinaglalaban mo yung sitwasyon na yan. Hindi pa medyo mahaba-haba pa yung journey towards getting that clarity o para makuha mo yung sagot. Alam mo yun, ang example kasi niyan, halimbawa ay meron ka nga pinaglalaban na posisyon sa trabaho. Kahit siguro for the longest time, pinagkakaisahan ka, tas iniisip mo, alam mo yung ginagaslight mo yung sarili mo na hindi baka ganun talaga yung kultura dito. So, itatry ko muna yung best ko na mag-adjust. Pero alam mo yun, nasosobrahan ka sa kakagaslight sa sarili mo, nakakalimutan mo na talikuran na lang yung mga bagay na hindi naman talaga healthy for you. So, ingat ka na mapunta ka doon sa vortex o addiction o obsession na trying to prove yourself to a point na nakakulong ka na lang doon. Hindi ka na totally makakalaya doon. Pero, ang maganda doon kasi ending your first layer here is the moon card in reverse. So, everything would be clear to you. May proseso. Parang, kung halimbawa naghahanap ka ng kasagutan ngayon, hindi pa siya darating ngayon kasi yung kasagutan parang kailangan mo munang pagdaanan yung negotiation, kailangan mo munang pagdaanan yung maraming choices na ihahatid sa'yo pero magkakamali ka, o kailangan mo munang pagdaanan yung finally calling their bullshit out and laban ka muna. May proseso siya bago mo makuha yung kaliwanagan ukol sa sitwasyon mo. Kasi, kumbaga, experience is the best teacher, no? Hindi ka pwede mag-shortcut towards getting the answers that you need. Hindi ka rin pwede mag-shortcut towards that clarity kasi may proseso siya. Sorry. Nahulog kasi yung card. May proseso siya and actually kasama sa proseso, mukhang kasama pa sa proseso yung
ma-overwhelm ka dun sa dami ng tinitake in mo at parang parang magbabagsakan lahat and mahihirapan ka ng i-juggle or mamili kung ano yung path na tatahakin mo. So kasama sa proseso yung pagkaka-overwhelm, parang pinagsasabay-sabay mo lahat. Pwedeng iba sa inyo ay new mom, o kaya new parent, doesn't have to be mother. Pwedeng itong sitwasyon na pinagsasabi ko kanina pa ay may kinalaman sa parenthood. Pwedeng iba sa inyo hindi nyo ginusto na magkaroon ng anak agad, pero andyan na eh, pero ilaban na natin yan. So yung iba sa inyo parang napapagod or mapapagod kung magpo-full time ba siya na sa bahay o kaya naman pagsasabayin niya yung bahay at trabaho, and it will not be easy. So puwedeng doon nanggagaling yung ano na yan, kumbaga may bigat pero may pag-asa. Ang star card kasi usually leads to healing. May isang bagay na masakit na nangyari pero hindi nawawalan ng pag-asa na makakaraos din. Alam mo yun, yung head above the water, yung parang pag nagsuswimming ka tapos nahihirapan ka na, nagsustruggle ka na kampay-kampay o kaya mag-swim, you're trying to put your head afloat, tapos parang konti na lang malulunod ka na. May ganun na sitwasyon and it's just mabigat at overwhelming para kay Gemini. And ang nagpapasama doon, yun nga yung sinabi ko kanina, pwedeng yung iba sa inyo kasi people pleaser. So, dahil people pleaser kayo, you'd rather hold on to that role kahit na alam nyo na hindi na siya worthy na tagalan pa. You will try to hold. Parang hindi ko pa nakikita yung gusto ko mangyari. Like, example, promotion. Hindi pa dumadating yung promotion ko. So, siguro, I'll stick around and I'll do this pa. Ang pahirapan ko muna yung sarili ko. Ano? Alam mo yon, in your good intention naman na i-please yung mga tao, di mo napapansin na it's getting out of hand kasi ikaw na yung na-overwhelm at ikaw na yung napapagod. It will take time, kaya nasabi ko din kanina na parang affirmation to na you need more patience kasi mukhang it will take some time before you finally decide na okay, eto na, this is it. Parang we've come a long way and bumabalik na yung inaasahan ko na. Kasi return on investment to eh. Pwede din actually na, 'di ba sabi ko kanina matagal, may proseso din para finally ma-realize mo at makapagdesisyon ka na, this is not for me. So, kumbaga kino-cultivate mo pa lang o kaya tinatanim mo pa lang yung seeds na, let's say sa work, seeds of trust sa mga colleagues mo. There's something na you are I don't know, prideful about. Parang gusto mo mag-stick around kasi yun nga, yung core energy mo kanina, you want to prove that you are good enough to be there. At pinanghahawakan mong bonggang, may attachment eh. Ingat ka sa card na ito kasi there's attachment. You are, kumbaga, negotiating your worth or your principles, your values. Dahil may isang bagay kang mahigpit ang hawak at gusto mo na parang fixated ka to make it happen kahit may mga signs na hindi siya nagwo-work una pa lang. Kumbaga, may red flags pero willing ka na mag-over-sacrifice pa kasi naniniwala ka na somewhere down the road merong parang may malalaman kang sagot or may makukuha kang sagot kay universe na inaasahan mo. So kung meron akong advice sa'yo, let go of those expectations kasi baka ikaw ang parang mapagod. Kasi tingnan mo to, she's juggling, she's trying to choose. Ano ba to? Parang nagdadasal siya sa heaven. Bigyan mo ako ng sign. Anong pipiliin ko? So, pwedeng ikaw yan na mahirapan kang mag-juggle. Kahit pa yung sun, yung sunflower may mata doon. So, parang all-seeing, all-knowing siya. Kahit alam mo sa sarili mo kung ano yung dapat mong tahakin na landas, kahit ano pa sabihin sa'yo ng ibang tao, hindi ka mapipigilan towards staying or trying to make it work kahit na hindi na healthy sa'yo kasi, again, you are trying to prove that you are good enough.
to be there. Pero gitnang-gat na ang Nine of Pentacles, parang kumbaga yung worth mo under negotiation o kaya hindi mo pa nakikita truly kung ano yung worth mo as a person. And you are being attached or you are attached doon sa outcome. Hindi ka makadetach doon sa outcome. Parang gusto mo may expectation ka na ganito yung outcome, ganito yung mangyayari. Siguro kapag nagtrabaho ako ng 15 hours a day, siguro mapopromote na ako. Yung mga ganong sitwasyon. Siguro kung part-time lang yung trabaho ko o kaya 8 hours uwi ako agad, tapos I'll bring a baby to the world, siguro kaya ko naman. Yung marami tayong mga overestimation ng ating sarili, yun pala, hindi na siya healthy for us. So, ingat ka sa mga ganon kasi maaaring magkamali tayo ng pipiliin. Parang sa sobrang overwhelming ng mga choices natin, ang pipiliin natin, yun na nga, making a choice. Pipiliin natin yung bagay na hindi pala healthy sa atin in the long run. You might be tempted. Ito, Adam and Eve, the lovers. So, yung iba sa inyo, pwedeng love situation ito, romantic situation. Yung iba, pwedeng in general lang, you are making a choice about something in your life. Pwedeng yun nga, yung work-life balance, piliin yung work versus personal life or the other way around. Pero mukhang may proseso pa ng push and pull and pagja-juggle na parang, hindi, kaya ko to. Parang in-overestimate nyo, feeling mo kaya mo gawin, pero hindi siya sustainable pala. Example din yan ay, working 2 jobs, over employment. Working 2 jobs kasi parang feeling mo night shift yung isa, day shift yung isa, tingin mo kaya mo naman mag 16 hours para sa pamilya, pero hindi mo, you were making that wrong choice kasi you are negotiating your worth, and that could come in the form of tinatrade mo yung tulog mo para sa pera, pwedeng ganon. Pero maganda na nandito tong Two of Swords na reverse pa kasi you would eventually put that blindfold off. Kung kanina ang nasabi ko dito sa card na to, you will call other people's bullshit. So, pwedeng iba sa inyo nakaka-relate doon sa parang pinagtitripan kayo sa office o kaya pinagtitripan kayo ng mga tao sa paligid mo, and parang parang F you, I'm good enough to be here, parang hindi ako para i-bully nyo. Pwedeng ganon. Pero pwede din naman na itong taking the blindfold off is a situation na marirealize mo na hindi sustainable mag-work ka ng 2 jobs. O kaya hindi sustainable na magpakasal agad kasi it will not, or mag-anak kasi it's not a guarantee that it will save your bad relationship. Yung mga ganyan. Mga halimbawa ng mga enerhiya na ganyan. Maraming pagpipilian, pero nakalimutan yung core at ang inuna ay people pleasing. So, nakalimutan ng sarili. So, in the long run, mau-overwhelm lang. And mahaba siyang proseso bago dumating doon sa punto na, kumbaga may light bulb moment. Bago ka dumating ng light bulb moment, medyo, muna tayo, may mawawala muna, may pagdudusahan ng konti, may over-sacrifice, at ma-overwhelm. At hindi mo siya i-let go, hahawakan mo siya ng mahigpit palalo alam mo yun, matagal bago mo ma-realize na hindi siya sustainable. And I think, kung pinagdadaanan mo yan ngayon, tingin ko one of the greatest message dito ay kasama siya sa proseso. May tao sa buhay mo, kung hindi ikaw to King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. You could be dealing with an Aries, Leo, Sagittarius, pero wag masyadong fixated dun sa signs na yun Pwede ding enerhiya mo kasi to. Ang enerhiya ng taong to, very charming, maboka, very creative, passionate, visionary. Gagawin niya yung tingin niyang maganda, yung vision niya, isa sa katuparan niya, pero minsan at the expense of other people. So, this could be a person in your life na parang iniwang ka sa dilim,
at hindi mo pa nakikita yung clarity. Pero pwede din na magiging mitya yung sama ng ugali ng taong ito para ma-realize mo na what you've been doing so far, hindi siya sustainable. Kasi bawa yan, yung people pleasing, yung trying to prove na good enough to be here, papabibo ka kasi alam mo na baka doon ka, yung mindset mo is, tingin mo mapopromote ka pag hardworking ka, tingin mo mapopromote ka pag nag-please ka ng iba, pero marirealize mo somewhere down the road na it's not healthy for you. And this person, pwedeng boss mo to, pwedeng tatay mo, pwedeng lover mo, pwede din na older friend mo, siya magpaparealize sa'yo nun. At kung paano niya ipaparealize sa'yo, pwedeng hindi mo magugustuhan, pwede kasing boss itong taong to eh. Pwedeng talagang kaprangkahin ka niya at sasabihin niya sa'yo na ano ka eh, no? People pleaser ka eh, no? Okay lang sa'yo na, sorry sa ingay, okay lang sa'yo na hindi ka makatulog eh, no? Para makuha mo yung ambisyon mo. Alam mo, i-real talkin ka. Pwedeng tao to na in that situation, i-real talkin ka para ma-realize mo na kung saan ka nagkakamali. Masasaktan ng very, very light ang iyong ego, pero in the future, you would realize na tama yung sinabi niya and that's what you needed all along. Pwede kasing si Gemini, hindi niya tatanggapin yung sinabi ng tao na to. So, pwedeng ganon, isang tao sa paligid mo, o pwede din naman ikaw mismo. Sa kakapili mo, kaka-choose mo ng mga bagay na parang, I want them all. To, I want them all. I want them all. Tingnan mo, ang dami niyang tasa. Seven of Cups reversed. So, parang, I want them all. Gusto ko silang lahat. Kunin. So, kakapili mo ng kaka-chase after mo ng rabbit o kaya, ano to eh, parang shiny object. Kaka-chase mo ng shiny object. Matatapakan mo yung mga tao sa paligid mo and iiwang ka nila. Kasi masyado kang ambisyosa to a fault. Ambisyosa to a fault na nakakalimutan mo na mag-empathize sa ibang tao dahil lang kakapatunay mo na tingin mo you have this grand vision that will save the world. Siyempre, exaggeration yun, pero parang ganon. Kaka-chase mo after those dreams na nakakalimutan mo na yung mga tao sa paligid mo. Okay? So, iyon ko yun doon. Kuha tayo ng oracle message o kaya mensahe na gustong sabihin sa'yo, magagalaw ng konti yung camera. Gustong sabihin sa'yo ni universe, sabihin ko sa'yo yung message nito, basahin ko yung guidebook after. Ay! Uy. Retreat. Huwag ka daw masyadong siguro yun yung, teka lang nahulog eh, hindi ko makuha. Retreat. Hindi pa too late para mag-back out. Hindi pa too late para magbago ng diskarte. Yan. Basahin ko yung niya. Nasa guidebook para kayo mismo may sariling interpretation. Oh my, that took an unexpected turn, didn't it? Something that looked so inviting at first turned out to be much worse than you anticipated. You're absolutely right to run away, but watch where you're going. A calm, rational retreat will serve you better than careening wildly hither and thither. Don't rush from one bad situation into one that is even worse. There's no need to look back. Just leave it all behind you and plot your next move. Very, very, no, sakto dun sa sinasabi ko kanina. Okay, light message. Ito kasing deck na to may light and dark message. So, just take what resonates with you or kung ano yung parang, oo nga no, yung mapapaganon ka. Sometimes the bravest thing is knowing when to retreat. Dark message, cowardly custard. Ang interpretation ko additional is based dun sa readings mo pa is know when to push your limits pero know when to stop. Yun. Huwag masyadong pabibo or pabida. Okay lang maging pabibo, pabida, pero mag-detach ka sa outcome and huwag kang mag-expect na bibiyayaan ka because of that pabibo mode. At lalo na kung yung pabibo mode na yon ay may iba nang natatapakan.
Pwede din yun interchangeable. Pwede yun din yung ginagawa sa'yo ng ibang tao. So, know when to walk away, to retreat, to stop when somebody is parang going through your nerves na parang inaanoy ka na kasi masyado silang babibo. So, take what resonates. Gemini, salamat sa pagbisita. Ako po si A. Pasensya na kung madilim dahil tag-ulan, ang hirap mag-shoot, mahirap ang araw ngayon. And sana makita ko ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye-bye!